Ang Rusya, isang bansang parang gasolinahan, ay umabot na sa puntong mas mahal na ngayon ang gasolina sa Rusya kaysa sa Europa at maging sa Estados Unidos ng Amerika, at ito ay opisyal na datos. Bukod pa rito, ang presyo ng aviation kerosene sa Rusya ay tumaas ng hindi bababa sa 60% at ang mismong Kremlin ay napipilitang bumili ng fuel hindi lang sa India at Kazakhstan kundi pati na rin na yon. Nakakuha rin ang Rusya ng unang batch ng gasolina mula sa Turkey at bago nito ay tumanggap na rin sila ng batch ng gasolina mula sa Morocco. At kahit na ganon, hindi pa rin ito naililigtas ang bansa mula sa krisis sa fuel na sumaklaw sa buong bansa. At lahat ng ito ay nangyari matapos ang matagumpay na pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga oil refinery sa buong Rusya na ayon kay Putin ay hindi naman daw nagdulot ng anumang seryosong pinsala. Talakayin natin ang mga pinakabagong balita tungkol sa kung paano napipilitan ng bansong gasolinahan na magmakaawa para sa gasolina sa buong mundo. At paano nangyari na ang Europa ay hindi nagyelo samantalang ang mga Ruso ay napipilitang magbayad ng mas mahal para sa gasolina kaysa sa mga Europeo at Amerikano. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ng sabay ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento. Kaya, ang bansang gasolinahan ay tila nauubusan na. Nakakuha ang Russia ng unang batch ng tanker ng gasolina para sa sasakyan mula sa Turkey. Ang tanker na Wendrix na pinuno sa Turkish port ng Mersin ng humigit kumulang 200,000 bariles ng fuel ay dumating na sa Russian port ng Primorsk noong Agosto 24. Uulitin ko, ang barkong Wendrix at ang mismong Turkish port ng Mersin ay nasa ilalim ng mga parusa ng European Union, United Kingdom, Ukraine at Switzerland dahil sa ugnayan nila sa maruming Russian Federation. Ang batch ng gasolina na ito ay naging ikalima ng nakumpirmang padalang pandagat ng gasolina sa Russia mula noong katapusan ng Hulyo at ito rin ang unang direktang biyahe mula Turkey. Sa kabuuan, ang pag-angkat ng gasolina sa Russia sa pamamagitan ng dagat nitong nakaraang buwan ay lumampas na sa 1,000,000 bariles ng gasolina. Ngayon, gaya ng naiintindihan ninyo, bumibili na ang mga Ruso ng gasolina mula sa kahit sino na magbebenta kahit anong presyo pa. Tulad ng nalaman dati, pinapataas ng mga nagbebenta ang presyo sa kanilang sariling gasolina dahil naiintindihan nilang delikado ang makipagkalakalan sa mga Ruso, maaaring maharap sa mga parusa, kaya kailangan nilang isama sa presyo ang mga panganib na ito. At naglalagay sila ng medyo mataas na presyo para sa mga Ruso. Humingi ng diskwento ang mga Ruso, pero sinabi sa kanila, pakinggan ninyo, kung ayaw ninyo, umalis na lang kayo rito. Ito ang sagot ng India sa kanila nang nagsimulang magmakaawa ang Kremlin sa India na ibaba ang presyo ng gasolina para sa kanila. Sabi pa nila, binenta naman namin sa inyo ang langis na may diskwento. Sabi ng India, pakinggan ninyo, kung ayaw ninyo, huwag kayong bumili. Ibebenta namin ito sa Europa. May merkado kami para sa gasolina na ito. Talagang lumayas kayo. Kaya ito ang presyo. Sa presyong ito, sila bumili. Kung ayaw ninyo, lumayas kayo. At ano ang ginawa ng mga Ruso? Siyempre, bumili sila sa mataas na presyo. Ayan. At alam na 3 tanker ng gasolina ang naload sa Indian terminal sa Odinar at inilipat sa ibang mga barko sa baybayin ng Egypt. Noong katapusan ng Hulyo, dumating sa Russia ang isa pang batch ng gasolina mula sa Morocco. Nagmamakaawa rin ang Russia sa Kazakhstan na ibenta sa kanila ang mas maraming gasolina. At ngayon, nagpasya na rin ang Turkey. Gusto rin nilang kumita mula sa mga Ruso. Nagsimulang lumala ang krisis sa fuel sa Russia noong Mayo at pagsapit ng Hulyo, kumalat na ito halos sa lahat ng rehiyon. Naging resulta ito ng pagtigil ng operasyon ng ilang mga oil refinery na tinamaan ng mga drone mula sa Ukraine. At para madagdagan ang supply ng gasolina sa loob ng bansa, ipinatupad ng mga otoridad ng Russian Federation ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina at diesel, maraming beses nilang ibinaba ang mga kinakailangan sa kalidad ng gasolina at nagsimulang mag-angkat ng mga produktong petrolyo. Pero kahit ito, hindi pa rin ito na ililigtas ang sitwasyon. Opisyal na tumaas sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ang presyo ng aviation kerosene sa Russia dahil sa patuloy na mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. Umabot na sa halos 122,000 rubles ang presyo ng aviation fuel kada tonelad. Sa gayon, tumaas ito ng 60% simula ngayong taon. Alam nyo na, tumataas ang presyo ng aviation fuel dahil sa pagbaba ng pagproseso ng langis sa Russia bunga ng mga pag-atake sa mga oil refinery. Simula Hulyo 1, ipinagbawal ng gobyerno ng Russia ang pag-export ng kerosenong pang-eroplano mula sa bansa. Mas kaunti ang bilang ng mga oil refinery sa Russia na gumagawa ng kerosenong pang-eroplano kumpara sa dami ng mga pabrika na gumagawa ng gasolina at diesel na pangsasakyan. Kasabay nito, napakahirap palaki ng supply ng aviation fuel sa pamamagitan ng pag-aangkat at pagbaba ng kalidad dahil sa maigpit na mga espesipikasyon.
Kasi walang matinong bansa ang papayag na paliparin ang ganitong eroplano sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, pwedeng ibaba ng Kremlin ang kalidad ng kerosenong pang-eroplano. Na parang sa ganitong paraan, mas marami silang mapoproduce at mapupuno nila ng kung anong maruming fuel ang mga eroplano. Pero uulitin ko, hindi papayagan ng mga matinong bansa, hindi, huwag ninyong papasukin dito ang basurang eroplano na yan. Hindi, anong ginagawa nyo? Mayroong espesipikasyon para sa aviation kerosene at tanging gamit lang ang ganitong klase ng keroseno, dun lang kayo pwedeng maglanding sa mga paliparan namin. Alam nyo, sa mga Ruso lang pwedeng lagyan ng gasolina ang mga sasakyan nila. Isipin nyo, Euro 2 pa ang standard nila. Nagsimula na silang gumawa ng gasolina na may bagong standard na Euro 2. Yung mga matinong tao, nakalimutan na nila na may ganyang standard pa palang umiiral noon. At ayon sa mga eksperto, tinataya nila na habang hindi pa tapos ang mga pagkukumpuni sa mga refinery, pwedeng patuloy pang tumaas ang presyo ng aviation kerosene. At ibig sabihin nito, hindi dapat itigil ang mga pag-atake sa mga oil refinery sa Rusya kahit kailan. Kailangan hindi hayaang maayos ng mga Ruso ang mga pasilidad na ito. Sa parehong panahon, ang Rusya bilang bansang parang gasolinahan, umabot na sa puntong ang presyo ng fuel sa mga pampublikong bidding sa Rusya ay mas mataas na kaysa sa presyo sa Europa. Sandali lang, at kabilang na dyan pati sa Estados Unidos. Ang punto rito, mula Agosto 7, pansamantalang inalis ng pamahalaan ng Federasyon ng Rusya ang espesyal na paraan ng pagkalkula ng panimulang presyo ng mga kontrata ng gobyerno para sa fuel. Pinayagan ang lahat ng mga organisasyong pinopondohan ng gobyerno na bumili ng gasolina sa totoong presyo na inaalok ng mga supplier. Ibig sabihin, sinabi lang ng Kremlin, pakinggan nyo, bahala na kayo dyan. Kung magkakano ang alok, sa presyong iyon nyo bilhin. Dati, gusto ko lang banggitin, ang presyo ng pagbili ng gasolina ay kinukuwenta gamit ang isang espesyal na formula na iminungkay ng Federal Anti-Monopoly Service para hindi magawang patasin ng mga institusyon ang presyo ng mga binibili nila. Pero ngayon, halimbawa sa Ural, sinabi nila na mas mabuting mag-imbak na ng fuel ang mga magsasaka ngayon kahit anong presyo. Dahil pagdating ng taglagas, baka mas lumala pa ang sitwasyon sa gasolina at langis. Opisyal na sinasabi ng mga autoridad sa mga magsasaka, pakinggan ninyo, bumili na kayo. Kung ano man ang meron, bumili na kayo ng gasolina. Kahit sobrang taas ng presyo, mas mabuti nang bumili na kayo ngayon dahil baka mas lumala pa. Sinasabi nila na baka mas kumunti pa ang gasolina. Bukod pa dyan, papasok sa merkado ang gasolina na mataas ang sulfur content na talagang sumisira sa mga makina. Pero ang ganitong maruming gasolina ang napili ni Putin para punan ang kakulangan. Sa huli, ayon sa isinulat ng Rosstat, sa ilang rehiyon, handa ang mga ahensya ng gobyerno na bumili ng gasolina ng 2 hanggang 3 beses na mas mahal kaysa sa tunay na presyo nito basta lang makuha ang mahalagang gasolina. At narito ang ilang datos mula sa Rosstat, ibig sabihin ito ay opisyal na mga numero mula sa opisyal na pamahalaan ng Russian Federation. Sa Magadan Oblast, ang opisyal na average na presyo ng 1 litro ng AI-72 na gasolina ay 86.2 rubles. Pero sa mga aktual na bidding, lumalabas ang presyo na 3 beses na mas mataas. Halimbawa, sa mga bidding, inalok sa mga Ruso na bumili ng AI-72 na gasolina sa halagang 278 rubles kada litro. Sa Krasnoyarsk Krai, itinatala ng Rosstat ang opisyal na average na presyo na 76.67 rubles kada litro ng diesel. Pero lahat ng ito ay nasa papel lang. Sa totoo lang, ito ay 2 hanggang 2.5 beses na mas mababa kaysa sa presyong lumalabas sa mga procurement ng gobyerno noong Agosto. Sa sinakop na Crimea, ang average na presyo ng AI-72 ayon sa datos ng Rosstat ay umabot ng 163 rubles kada litro noong unang bahagi ng Agosto. Gayunpaman, ang administrasyon ng Sebastopol ay opisyal na napilitang bumili ng AI-75 na gasolina sa halagang 232 rubles. At ang pambatang kampo na Artek ay bumili ng diesel, opisyal ito, sa halagang 225 rubles kada litro. Sa huli, nasasaksihan natin ang sitwasyon kung saan mas mahal ang binabayaran ng mga Ruso sa gasolina kaysa sa mga Europeo. Ang totoo, ang karaniwang presyo ng AI-75 kada litro sa European Union ay nasa humigit kumulang 186 na rubles kada litro. Pinakamura ang gasolina sa Malta, mga 130 rubles doon, at pinakamahal naman sa Denmark, mga 237 rubles kada litro. Pero kahit ang pinakamataas na presyo sa European Union ay mas mababa pa rin kaysa sa presyong kasalukuyang inanunsyo sa Rusya. Sigurado ako na itong mga dugyot na Ruso habang nakapila sa gasolinahan, sigurado pa rin sila na ngayong taglamig, tiyak na magyelo ang Europa nang wala ang kanilang gas at langis. Samantala, lumalabas na unti-unti pala silang nagyayelo mismo.
Paalala ko lang, sa buong panahon ng mga pag-atake ng mga Ukrainian drone, hindi bababa sa 24 sa 33 malalaking Russian na oil refinery ang tinamaan. Sa kabuuan, halos 200 matagumpay na pag-atake sa mga pasilidad ng oil refinery ang naitala. Dahil sa mga pinsala, mga 16 na pabrika ang tuluyang o bahagyang tumigil sa operasyon at produksyon. Sa ganitong paraan, halos lahat ng mahahalagang kumpanya, kabilang ang nasa European na bahagi ng Rusya at Timog, ay naapektuhan ng mga pag-atake. Kabilang ang mga pabrika sa Ryazan, Volgograd, rehiyon ng Nizhny Novgorod, sa Moscow, sa Perm, sa Samara, Tuapse at iba pang mga rehiyon. At paalala ko lang na ang mga parusa sa mga Ruso gaya ng alaminyo ay wala lang sa kanila. Alam niyo naman, ang mga parusa ay para lang sa ikabubuti. Ang problema lang, ang pag-aayos ng mga komplikadong technological na bahagi, imported na kagamitan at mga espesyal na aditibo ay natatagalan. Ilang malalaking pabrika, halimbawa, ang paggawa ng langis sa Moscow pagkatapos ng mga pag-atake noong tag-init o mga kumpanya sa Orsk ay natigil ang operasyon o inaayos sa loob ng ilang buwan at ang pagkukumpuni ng ilang pasilidad ay tinataya ng mga otoridad at eksperto na aabot ng kalahating taon o higit pa. At lahat ng ito ay dahil na yon ang Rusya ay naputol na mula sa pamilihan ng teknolohiya sa kanluran. At hindi mo kayang ayusin ang mga ganong komplikadong kadamitan gamit lang ang martilyo at ang hindi sanay na kamay ng isang Ruso. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.